Habang pinag-uusapan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, hindi maitago ni Rodante Marcoleta ang pagtataka sa tinatawag na system loss na matagal nang kasama sa electric bill ng mga consumers. Para sa kanya, bakit kailangang ipasa sa ordinaryong mamamayan ang bayarin na may kaugnayan sa nakaw kuryente, inefficiency at iba pang pagkawala sa sistema? Saan nga ba talaga nanggagaling ang system loss? At tama bang consumers pa rin ang sumasalo sa dagdag gastusing ito buwan-buwan? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mainit agad ang naging simula ng pagdinig dahil sentro kaagad ng usapan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Sa harap ng mga kinatawan mula sa ERC, DOE at iba't ibang ahensya ng gobyerno, diretsahang sinabi ni Rodante Marcoleta na marami ng ordinaryong Pilipino ang hirap na hirap sa pagbabayad ng kanilang electric bills. Ayon sa kanya, kahit mga empleyadong may maayos na trabaho ay ramdam na umano ang epekto ng taas singil. Binanggit niya na isa sa pinakamalaking bahagi ng electric bill ay ang iba't ibang taxes at dagdag bayarin na ipinapataw sa consumers. Isa rito ang 12% VAT sa kuryente na matagal na niyang nais alisin. Habang kinakausap niya ang mga resource person sa hearing, paulit-ulit niya nang sinasabi na hindi na raw kinakaya ng maraming pamilya ang buwanang bayarin, lalo na ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, inisa-isa rin niya ang ilang charges na matagal ng reklamo ng publiko. Kasama rito ang local franchise tax, universal charge, system loss, at iba pang dagdag sa electric bill na ayon sa kanya ay lalo lamang nagpapabigat sa consumers. Tinanong niya kung bakit pati umano ang ilang gastusin ng distribution utilities ay direktang ipinapasa pa sa ordinaryong mamamayan. Sa gitna ng usapan, ilang beses ding nagpahayag si Marcoleta ng pagkadismaya dahil sa tingin niya ay matagal ng problema ang mataas na presyo ng kuryente. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang nasusolusyunan. Ayon sa kanya, malinaw naman sa layunin ng EPERA Law na dapat ay magkaroon ng affordable electricity rates para sa publiko. Pero sa nangyayari ngayon, kabaliktaran umano ang nararanasan ng maraming Pilipino. Habang sumasagot naman ang mga opisyal mula sa ERC, makikitang maingat silang pumipili ng kanilang mga paliwanag. Ngunit sa bawat sagot nila, may kasunod agad na tanong si Marcoleta tungkol sa tunay na dahilan kung bakit patuloy pa ring tumataas ang singil sa kuryente kahit may umiiral ng mga regulasyon at batas para protektahan ang consumers. Sa pagtatapos ng unang bahagi ng hearing, naging malinaw na hindi lang simpleng usapin ng presyo ng kuryente ang tinatalakay nila. Unti-unti nang nabubuksan ang mas malalim na issue tungkol sa sistema ng paniningil, mga patakaran sa industriya ng kuryente at kung sino talaga ang pinakaapektado sa patuloy na pagtaas ng bayarin sa bansa. Matapos talakayin ang matataas na singil sa kuryente, agad namang ibinuhos ni Rodante Marcoleta ang atensyon sa isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng electric bill, ang system loss charges. Dito na naging mas detalyado ang diskusyon tungkol sa mga gastusing ipinapasa umano sa consumers kahit wala naman silang direktang pakinabang dito. Ipinaliwanag sa hearing na may dalawang klase ng system loss. Una ay ang technical system loss na nangyayari dahil sa normal na pagkawala ng kuryente habang dumadaan ito sa transmission lines, transformers at iba pang equipment. Ayon sa mga opisyal, bahagi raw ito ng normal operations ng power distribution. Pero mas naging mainit ang usapan nang mapunta na sa non-technical system loss. Dito diretsahang kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit kailangang pasanin ng ordinaryong consumers ang mga problemang hindi naman nila kasalanan. Binanggit niya ang mga kaso ng nakaw kuryente, sirang metro, maling accounting at operational inefficiencies ng ilang distribution utilities. Ayon sa kanya, malinaw na hindi nakikinabang ang consumers sa ganitong klase ng losses. Kaya para sa kanya, hindi tama na idagdag pa ito sa buwan ng electric bill ng publiko. Habang nagsasalita siya, ilang beses niyang inulit na dapat may limitasyon ang mga ipinapasa sa consumers, lalo na kung may kapabayaan o problema sa panig mismo ng electric companies. Sa kalagitnaan ng pagdinig,
Binanggit din niya ang isang naging desisyon ng Korte Suprema na ayon sa kanya ay malinaw na nagsasabing hindi dapat ipinapasa sa consumers ang gastusing wala namang naibibigay na benepisyo sa kanila. Ginamit niya ito bilang basihan para suportahan ang kanyang panukalang batas laban sa non-technical system loss charges. Habang sumasagot naman ang mga kinatawan ng ERC at mga electric distributors, makikitang maingat sila sa kanilang paliwanag. Inamin nilang bahagi talaga ng operasyon ang ilang losses, pero sinubukan din nilang ipaliwanag kung bakit matagal nang ginagamit ang ganitong sistema sa industriya ng kuryente. Hindi naman umatras si Marcoleta. Ayon sa kanya, kung talagang nais ng gobyerno na mapababa ang presyo ng kuryente, kailangang simulan sa pagrepaso sa mga dagdag singil na matagal nang ipinapasa sa consumers nang halos hindi na kinukwestiyon. Habang lumalalim ang hearing, unti-unti ring lumalabas na hindi lang presyo ng kuryente ang issue. Nagsisimula nang mabuksan ang mas malaking tanong kung patas pa ba talaga ang sistema para sa ordinaryong Pilipino na buwan-buwan ay walang choice kundi bayaran ang lahat ng charges na nakalagay sa kanilang electric bill. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, mas naging malinaw ang direksyon ng mga panukalang nais isulong ni Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, hindi sapat na puro pagdinig lang ang gawin kung walang konkretong pagbabago sa mga umiiral na batas at regulasyon sa sektor ng kuryente. Isa sa kanyang binigyang diin ay ang panukalang paghihiwalay ng technical at non-technical system loss sa paniningil. Para sa kanya, maaari pang pag-usapan ang ilang technical losses dahil bahagi ito ng operasyon ng power distribution. Pero pagdating umano sa non-technical losses gaya ng nakaw kuryente, inefficiency at iba pang operational problems, hindi raw dapat ito ipinapasa sa consumers. Habang kaharap ang mga opisyal mula ERC at iba pang ahensya, paulit-ulit niyang hinihingi ang kanilang suporta sa mga proposed measures na makakatulong para mabawasan ang dagdag singil sa electric bills. Makikitang sinusubukan niyang kumuha ng diretsahang sagot kung sang-ayon ba ang mga regulators sa kanyang direksyon. Sa gitna ng hearing, bumalik din ang usapan sa layunin ng EPIRA Law. Ayon kay Marcoleta, malinaw umano sa batas na dapat ay magkaroon ng affordable electricity rates para sa publiko. Pero sa kabila ng mahabang panahon mula nang maipatupad ang EPIRA, marami pa rin umanong Pilipino ang hirap na hirap sa pagbayad ng kuryente. Binanggit din niya na habang tumatagal ay lalo lamang nadadagdagan ang iba't ibang charges sa electric bills. Para sa kanya, nawawala na umano ang tunay na layunin ng batas dahil imbes na gumaan ang bayarin ng consumers, lalo pa itong bumibigat taon-taon. Habang sumasagot naman ang ERC officials, sinabi nilang open silang pag-aralan ang ilang proposed reforms. Pero naging maingat pa rin sila sa pagbibigay ng direktang commitment dahil marami pa umanong technical at legal considerations na kailangang tingnan. Sa puntong iyon ng hearing, naging malinaw na hindi lang simpleng reklamo ang inilalatag ni Marcoleta. Unti-unti na niyang tinutulak ang posibilidad ng mas malaking pagbabago sa mismong sistema ng paniningil at regulasyon sa industriya ng kuryente. Mula sa system loss issue, lumipat naman ang usapan sa isa pang bahagi ng electric bill na madalas ding ireklamo ng consumers, ang ancillary services charges. Ito ang mga bills kaugnay ng reserve power at iba pang support services na ginagamit para mapanatiling stable ang supply ng kuryente sa grid. Tinanong ni Marcoleta kung bakit patuloy ding lumalaki ang bahagi ng ancillary charges sa buwanang bayarin ng consumers. Ayon sa kanya, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lalong tumataas ang kabuuang presyo ng kuryente sa bansa. Dito niya inilatag ang isa niyang mungkahi. Ayon sa kanya, pwedeng pag-aralan kung gobyerno na mismo ang mag-maintain ng power plant na eksklusibong gagamitin para sa ancillary services. Sa ganitong paraan, mababawasan umano ang dagdag gastusin na ipinapasa sa consumers. Nilinaw din niya na hindi naman direktang makikipagkumpetensya ang gobyerno sa private generation companies. Para sa kanya, limitado lamang ang magiging papel nito at nakatuon lang sa pagbigay ng reserve support para makatulong sa stability ng power supply. Habang tinatalakay ito, tinanong niya ang mga opisyal ng ERC kung posible bang gawin ang ganitong setup.
Sumagot naman ang mga resource persons na maaari itong pag-aralan, lalo na kung magkakaroon ng policy review at legislative amendments. Bagamat walang agarang commitment, makikitang open ang ilang regulators sa ideya na magkaroon ng mas aktibong papel ang gobyerno sa ilang bahagi ng power industry kung makakatulong ito para mapababa ang singil sa publiko. Habang lumalalim ang talakayan, unti-unti ring nakikita sa hearing na maraming bahagi ng electric billing system ang matagal nang hindi nababalikan o nare-review ng buo kahit patuloy nang tumataas ang epekto nito sa consumers. Hindi nagtagal ay napunta naman ang usapan sa Retail Competition and Open Access o RCOA. Ayon sa mga opisyal sa hearing, layunin umano nito na bigyan ng pagkakataon ang malalaking consumers at ilang communities na makapili ng sarili nilang electricity supplier imbes na nakaasa lamang sa isang distribution utility. Ipinaliwanag na sa ilalim ng RCOA, may mga subdivisions, villages, negosyo at iba pang grupo na pwedeng magsama-sama para maabot ang required electricity threshold. Kapag qualified na sila, maaari silang kumuha ng supply mula sa ibang service provider na may mas mababang alok na presyo. Para kay Marcoleta, malaking bagay umano ito kung maayos na maipapatupad. Ayon sa kanya, kapag mas dumami ang pagpipilian ng consumers, posibleng magkaroon ng mas murang singil dahil magkakaroon ng kompetisyon sa presyo ng kuryente. Napag-usapan din sa hearing ang pagbaba ng threshold requirements para mas maraming consumers ang makasali sa RCOA. Ayon sa ERC officials, may mga hakbang na ginagawa para mas mapalawak ang coverage nito sa iba't ibang komunidad at negosyo. Pero kasabay nito, lumabas din ang ilang problema sa implementasyon. Kabilang dito ang kakulangan ng meters, stranded contracts ng distribution utilities, at limitadong impormasyon sa publiko tungkol sa programa. Sa kabila nito, sinabi ng mga regulators na patuloy nilang itinutulak ang pagpapalawak ng retail competition dahil nakikita nila itong isang paraan para magkaroon ng mas maraming options ang consumers pagdating sa electricity supply. Habang nagpapatuloy ang hearing, mas lumalabas na hindi lang simpleng pagtataas o pagbaba ng singil ang usapin. Unti-unti nang natatalakay ang mismong istruktura ng power industry at kung paano direktang naaapektuhan ng mga policy at regulasyon ang araw-araw na gastos ng ordinaryong Pilipino. Pagkatapos talakayin ang retail competition, inilipat naman ni Rodante Marcoleta ang usapan sa kita ng mga distribution utilities. Dito niya kinwestiyon kung gaano kataas ang pinapayagang return on equity o ROE ng ilang electric companies sa bansa. Ipinaliwanag sa hearing na ang ROE ay porsyento ng kita na pinapayagang makuha ng shareholders o stockholders ng isang utility company. Pero ayon kay Marcoleta, may ilang distribution utilities umano na sobrang taas na ng kinikita kumpara sa dapat lang na pinapayagan ng regulators. Binanggit niya na may nakita siyang mga utility companies na umaabot umano sa mahigit 20% ang ROE. Para sa kanya, kailangang tingnan kung patas pa ba ito lalo na kung patuloy namang tumataas ang singil sa consumers. Habang nakaharap ang mga opisyal ng ERC, iminungkahi niya na magkaroon ng mas mahigpit na calibrated limits sa kita ng mga utilities. Ayon sa kanya, kung may malinaw na cap sa allowable returns, mas maiiwasan ang sobrang pagtaas ng singil sa publiko. Sumagot naman ang ERC na matagal umanong hindi na isagawa ang tinatawag na rate reset process sa ilang distribution utilities gaya ng Meralco. Dahil dito, sinabi nilang nagsasagawa na sila ngayon ng panibagong pagsusuri para ma-review kung magkano lang talaga ang dapat na singilin at kitain ng mga kumpanya. Ipinaliwanag din ng ERC na kasama sa ongoing review ang pagtingin sa investments, operational costs at actual service performance ng mga utilities. Layunin umano nitong masigurong balanse ang kita ng kumpanya at proteksyon sa consumers. Pero para kay Marcoleta, hindi sapat na review lang ang gawin kung hindi rin agad mararamdaman ng publiko ang pagbaba ng singil. Habang tumatagal ang hearing, lalong umiigting ang usapan tungkol sa kung gaano kalaki ang dapat na kontrol ng gobyerno sa pricing at profit structure ng power industry. Mula sa usapin ng kuryente, napunta naman ang pagdinig sa iba't ibang subsidy programs na ipinatutupad ng Department of Transportation o DOTR.
Isa-isang binanggit sa hearing ang mga kasalukuyang ayuda na ibinibigay sa transport sector at commuters. Kasama rito ang libreng sakay programs, discounts sa MRT at LRT, toll discounts, fuel subsidy para sa drivers at iba pang interventions na inilunsad para makatulong sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at pamasahe. Habang kinakausap ang mga opisyal ng DOTR, sinabi ni Marcoleta na nakakatulong naman ang mga programang ito, pero kailangan ding tingnan kung may duplikasyon o overlap na nangyayari sa distribusyon ng ayuda. Para sa kanya, may pagkakataon umanong may mga sectors na paulit-ulit nakakatanggap habang may iba namang hindi naaabot ng tulong. Dito niya inilatag ang ideya na baka mas epektibo kung gawing mas simple at direkta ang subsidy system. Ayon sa kanya, imbes na maraming magkakahiwalay na ayuda programs, maaring isang targeted subsidy na lang ang ibigay para mas mabilis at mas maayos ang distribution. Ipinaliwanag din niya na kapag masyadong maraming magkakaibang programa, mas lumalaki ang posibilidad ng delay, redundancy at minsan ay corruption sa implementasyon. Kaya para sa kanya, kailangang gawing mas malinaw at mas diretso ang paraan ng pagtulong sa publiko. Habang sumasagot naman ang DOTR officials, sinabi nilang sinusubukan nilang tugunan hindi lang ang pinakamahihirap kundi pati ang middle class commuters na apektado rin ng taas presyo. Pero aminado rin silang malaking hamon ang tamang pagtukoy kung sino talaga ang dapat makatanggap ng tulong. Habang umiikot pa rin ang usapan sa subsidies at public assistance, naglatag naman si Marcoleta ng isa pang panukala na agad nakakuha ng atensyon sa hearing. Ito ang proposal na libreng konsumo sa kuryente para sa mga households na mababa lamang ang buwanang paggamit ng electricity. Ayon sa kanya, maaaring gawing target ang mga pamilyang gumagamit lamang ng hanggang 200 kWh kada buwan. Kapag naipatupad ito, milyon-milyong households umano ang direktang makikinabang, lalo na ang mga mahihirap na pamilya na hirap sa araw-araw na gastusin. Ipinaliwanag niya na mas magiging simple ang sistema kung diretsong subsidy na agad ang mapupunta sa consumers kaysa dadaan pa sa maraming proseso at magkakaibang ayuda programs. Para sa kanya, mababawasan din ang pagkakataon para sa corruption dahil direkta nang mararamdaman ng consumers ang bawas sa kanilang electric bill. Binanggit din niya na posibleng umabot sa mahigit 5 milyong pamilya ang makinabang sa naturang proposal. Ayon sa kanya, mas magiging targeted ang pagtulong at hindi masasayang sa overlapping programs ang pondo ng gobyerno. Habang tinatanong niya ang mga opisyal ng DOTR at iba pang ahensya, sinabi nilang bukas silang suportahan ang mga hakbang na makakatulong sa mga low-income households. Nakita rin sa hearing na may ilang opisyal na sumasang-ayon na kailangang gawing mas direkta at mas mabilis ang delivery ng government assistance. Sa puntong iyon ng pagdinig, malinaw ng hindi lang simpleng reklamo sa presyo ng kuryente at langis ang tinatalakay. Lumalawak na ang usapan patungo sa mas malaking tanong kung paano ba talaga dapat ginagamit ang pondo ng gobyerno para direktang makatulong sa ordinaryong Pilipino.